Ipinasa na ng Department of Transportation ang pondo sa local government unit ng Cavite para sa pagtatayo ng karagdagang relocation facilities para sa mga residenteng tatamaan ng LRT-1 Cavite Extension Project. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglaan ng maayos at matitirhang komunidad para sa mga project-affected persons ng malalaking proyekto ng pamahalaan. Binigyang diin ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mahigpit na kautusan ng Pangulo. Anya, mariing bili ng punong ehekutibo na huwag pababayaan ang mga pamilyang ililipat at dapat kumpleto sa pangangailangan ang kanilang lilipatang komunidad. Ayon sa DOTR, nailipat na ang unang tranche ng pondo na nagkakahalaga ng 75 million pesos sa General Trias LGU. Ito ay para sa probisyon ng basic social services at implementasyon ng social livelihood program para sa mga residenteng apektado ng proyekto. Pinaliwanag naman ni Transportation Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC Calaguas ang mas malawak na layunin ng ahensya. Ang gusto po ni Secretary Lopez ay hindi lang basta mass transport. Ang gusto po namin ay makapagbigay ng extra oras sa bawat pamilyang Pilipino. Ang gusto po namin ma-shortcut po o maka-short po namin yung travel po ng bawat isang Pilipino para po makapagbigay pa po siya ng extra oras sa pamilya niyo. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,374 housing units sa Kalinga Village ang tinitirhan na ng mga pamilyang apektado ng proyekto mula sa Parañaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Japr Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.